Hi everyone, and I'm back again with another thrilling episode of Snowstorm. Luluwas nga tayo papuntang Quebec ngayon at sana hindi madelay ang ating biyahe. Time check, it's 11:22 a.m. and thanks God tuloy pa rin ang ating biyahe. 12 p.m. nga pala ang ating biyahe papuntang Quebec. And as you can see, it's all white everywhere. Syempre may snowstorm, what do you expect? Hindi nga madaling maglakad pag ganito, sobrang nakakahingal, para kang nag-gym sa totoo lang. Oh my gosh! Gee! To swallow the fly. Oh my God! Hoy, Jo! Hindi kaya. Aray ko! Ow! Jo! Hindi ko bukas tayo matatapos. At eto nga yung field na palagi naming nilalakaran. Ang gandang tignan, di ba? Sobrang white na white. Ang gandang tignan, pero ang hirap lakaran, lalo na pag maraming snow. And maybe you are wondering kung paano nakakadaan ang mga sasakyan lalo na sa ganitong weather. Kung napapansin nyo ang yellow na truck na yan, kanya ng tagatanggal ng snow dito sa Canada. Magdamag sila yan nagtatanggal ng snow para lang maklear ang mga daanan. At ito na nga ang bus stop dito sa amin. Gasoline station siya actually. Maaga ang dumating ang ating bus at buti na lang maaga din akong pumunta. Ganito nga din ang bus nila dito. Parehas na parehas sa atin. Time check, it's already 12 p.m. and sakto-saktong umalis na din ang ating bus. At dahil nga may snowstorm ngayon, medyo malakas ang hangin sa labas. Heto nga at almost zero visibility na ang iyong nakikita. Sobrang nakakakaba pag nagbiyahe ka ng ganito. Ito nga medyo mas malala, zero visibility talaga siya. Well, hindi naman siguro sa part ng driver, ano? At ito nga, sa part na to, medyo clear na ang nakikita ko. Sobrang mabuti naman pag ganun. At another view na clear na ang ating nakikita. At ito na nga, you need to take the ferry para makatawid sa pupuntahan mo. It takes around 15 to 20 minutes para dito.
thanks God, tayo'y nakatawid rin. Sobrang lakas talaga ng hangin dito sa banda na to. Di ko alam kung nakikita nyo pero sobrang lakas. Eto na nga at dumumi na ang bintana ng sasakyan. Time check, it's already 3:45 PM and dito tayo mag-stop over for 40 minutes. Fun fact muna tayo, sa 3 taon ko na dito sa Canada, ito pa lang yung pangalawang beses na nakasakay ako ng bus. At ang malala, panay long distance travel pa. Ito pa pala ang mas malala, lahat ng announcements nila sa bus, panay French. So good luck na lang talaga sa akin. Time check and it's already 6:48 PM. Alam nyo ba, medyo kinakabahan ako dito sa station na to. Although sabi sa map, it's the second to the last station bago ako makarating sa aking destination. Pero lahat nga kasi sila bumababa na. Siyempre, pasimpleng lingon tayo sa likod para i-confirm kung lahat nga bumaba na. Sa awa ng Diyos, may mga natirang pasahero pa, kaya tuloy ang biyahe. Time check and it's already 7:14 PM and eto na nga tayo sa ating final destination. Muntik na akong bumaba dun guys, medyo malayo pa pala sa aking destination. You are on the 7th floor and this is the password for the Wi-Fi. Elevators are straight here and on the right. Yes. Okay, thank you so much. Most welcome. And finally, we made it safe and sound. And this is our room for today. Sobrang luwang and it's really wide enough for me. Plus, a bonus point with a city view. Well, hindi ko lang naman talaga pinili tong room na to. Ito lang naman ang available room nung nag-book ako, so I don't have any choice. Nagbaon nga ako ng boiled eggs, biscuit, and grapes para may kainin ako pagdating ko. Kasi alam ko, darating ako ng gabi sa hotel. Well, it's better to be prepared than sorry. And hindi ko din alam kung may malapit na makakainan ba sa hotel na pinag-stayan ko. Makalipas nga lang ng ilang minuto at ako'y lumabas na para maghanap ng makakainan. Since madaling pindutin ng number 7 kanina dahil nasa 7th floor tayo, ngayon hindi ko sigurado kung saan ako bababa. 2nd floor, SS, or RC? Well, hindi siya sa 2nd floor, so nasa RC siya, reception.
Grabe, sobrang lakas ng hangin. Maghahanap tayo ng makakainan. Buti na nga lang talaga at may malapit na restaurant dito sa pinag-stayan ko na hotel. Yeah, sure. You have table for one? For one person? Yeah. Sure, I can find you something. Because yeah, I'm not sure about the menu. I'm not sure. It's a buffet menu. Yeah. Well, buffet meaning all you can eat. Yes. If you want to take a look, I can Yes, go sir, get you please. an old menu. Yeah. There's some things in there that we don't. still have and some that we don't. But anyways, I'll get it for you. Yeah, Okay? sure. Thank you so much. Yeah. Here you go. You can Thank take you a so look at much. those. Yeah. And this is the restaurant where they sell sushi, noodles, and many more. And after 15 minutes of waiting, I already got my food and I just decided to take it out and eat it inside my room later. It's more convenient for me actually. And finally, after how many hours of waiting, we can now eat our dinner. I ordered some shrimp fried rice and of course, a soup noodles. At eto na nga, nag-ground pa ako nung i-off ko na ang light. Magsaset nga din tayo ng alarm at 8 AM para bukas using their alarm clock here sa hotel. And finally, after a very long, tiring day, pwede na tayong matulog. At syempre, let's end the day with a prayer, thanking God for all the blessings and everything. Follow for part 2. Au revoir!